Morning! Welcome back to my YouTube channel. Magandang umaga sa lahat mga kabagis. And for today's video po, i-share ko sa inyo yung ating 2 months. Officially, 2 months na po yung ating mga fatteners. At while seeing them mga kabagis, gusto ko ring i-share yung simple na mga pamaraan natin at mga steps na ginagawa natin upang ma-achieve ang ganitong kalaki at ganitong timbang ng 2 months na mga fatteners natin mga kabagis. But before anything else, huwag kalimutang i-subscribe yung ating YouTube channel kung napadaan lang kayo dito sa ating YouTube channel mga kapatid, first time nyo sa ating channel, huwag kalimutang i-subscribe. Please do comment after yung mapanood at mag-like din kayo mga kabagis. And thank you so much. May kunti tayong mga paninda mga kabagis sa layo ng lugar namin. So dito, mas malapit yung mga, kung malapit ka lang, so magandang mayroon ka ring mga binibenta kahit konti lang. Alright, so ito na sila mga kabagis, no? Sa ating tingnan, napakabilis lang ng panahon, 2 months na kaagad. At hindi ako makapaniwala na 2 months na to. So ito na sila mga kabagis. Hello. Ayan, kakatapos lang kumain. And right after nilang kumain, tulog. Ayan. So gusto ko lang i-share, no, kung bakit natin nakuha itong ganitong klaseng timbang. Ano yung feeds natin, pakain natin sa kanila. Ginagawa natin mga kabagis upang ma-make sure natin na ma-avoid natin yung bansot ng mga alaga natin. So unang-una, gusto ko sanang i-highlight kasi maraming nagtatanong talaga sa atin kung ano yung ginagawa natin sa biik pa lang, no? So sa biik pa lang, importante mga kabagis na iiwas talaga natin sila sa anong klaseng sakit, no? Sa biik pa lang, iiwas natin sila sa mga basang dumi, ganyan. Iiwas natin sila mga kabagis sa mga araw or sa panahon na hindi sila maganang kumain. Kasi kung biik pa lang ganyan na, then technically mahirapan ka talagang palakihin kahit anong pakain pa ang ginagawa mo. So biik pa lang, 15 days yung ating ginagawa mga kabagis. In 15 days I have to make sure na mapa-vitamins ko na to. Norovit yung gamit kong vitamins. Sa 15 days mula pagkabili ko, turukan ko sila ng Norovit na vitamins. Okay? Bakit injectable? Kasi kayang-kaya ko pang i-inject yung ganun edad, no, ganung kalaki kasi maliit pa lang sila. So Norovit, after dyan, 1 ml yung ibigay kong Norovit sa kanila mga kabagis. And after that, bigyan ko rin sila ng first nilang purga sa atin. So yung purga naman, kasi nga mga biik pa yan, 15 days pa, pwede ko siyang isabay sa Norovit. Pwede ko rin kinaumagahan ng ipainom or ipakain yung purga, kasi ginagamit kong purga is Latigo 1000, 2 ml kasi maliit pa lang sila. May nagsasabi na maganda din na i-inject yung purga, which is ivermectin yung gamit. Pwede nyo rin gawin yan. Nasubukan ko yan noon, kaso parang masyadong stress na yung baboy natin kung nag-inject pa tayo ng vitamins na 15 days pa lang, nag-inject na naman tayo ng purga. So to avoid na ma-stress sila mga kabagi, so i-powderize ko na lang yung purga nila sa 15 days na yon. So right after that, again, pwede isabay, pwede kinaumagahan. Kapag 15 days pa kasi first purga nila sa atin, ang advice ko dyan, huwag nyo munang paliguan agad-agad. Huwag nyo paliguan kinabukasan, sa next day na lang. 2 days yung aking ginagawang gap. Then ito yung first time na paliguan ko sila. Sa pagpapaligo naman natin, i-make sure natin kapag ganyan kalaki, once a day lang. At i-make sure natin na kapag magpapaligo tayo, mainit yung panahon, yung tanghali, kapag ganyan yung edad. Kasi kung magpaligo tayo ng umaga tapos malamig,
may cases na magkasakit sila, may sipon, ganyan, magkasipon sila, magkaubo. Ang worst pa dyan is basa yung dumi, yung magtatai sila. So ina-avoid natin na paliguan ng umaga kapag ganyang edad, na biik 15 days pa lang. However, pagka tungtong ng 1 month onwards, pwede nang paliguan anytime. Okay? So, sa ganong edad mga kabagis, 15 days, ang pinapakain ko is pre-starter. Any feeds na pwede mong mabili sa area mo, pwede yan, pre-starter. Haluan mo ng booster feeds. Now, ano ba yung ratio? Ang ratio natin dyan mga kabagis, 10 to 15 kilos na pre-starter, bawat isang biik yung maubos in 15 days. Haluan mo lang ng 1 kilong booster feeds. So, for example, 3 ito. So, 30 kilos sila. And then 3 kilos na booster feeds. Again, depende na yan sa inyo in 15 days. Kung masyadong matakaw, then they can have 15 kilos bawat isa or 10 kilos lang. Bakit ko masabing 10 or 15 kilos? Kasi may mga cases na wala kasing sukat yung pakain natin that age, no, nung 15 days, within 15 days from time na nabili mo. Walang sukat yan. Ang ginagawa ko dyan mga kabagis, bigay lang ako ng bigay pa konti-konti kung manghingi sila. Kasi malalaman mong busog na yan kasi iwanan nila yung kainan nila na may konting laman o may konting tira, then that means busog na. Pero kung within 15 days, tingin mo walang natirang pagkain dyan sa lalagyan tapos hingi pa rin, then bigay ka na naman ng bigay. Ganun ang setup natin in 15 days. Kaya ma-achieve mo talaga yung ganito kalaki in 2 months kung walang sukat in 15 days. So pakain lang ng pakain, and then bigyan mo rin sila ng alalay sa talbos ng kamote kasi nga palaging busog. I-make sure natin palagi silang busog in that certain period of time, and hindi mo talaga maiwasan na kung busog palagi yung mga biik is magbasa yung dumi nila. But then again, kung may talbos ka ng kamote, it will help them heal na madalian lang, hindi maabot ang 2-3 araw. In that certain day, pinaubagahan, okay na naman sila, kain na naman hanggang sa matapos nila yung stage na yon na 15 days. Alalay lang po tayo ng talbos ng kamote. Yung talbos ng kamote, alalay natin from 15 days, 1 month, 2 months, pwede yan. Pagka 3 months na, malaki na yan, hindi na masyadong kailangan. Pero, yun nga sabi ko, i-avoid natin na magkasakit. So, alalay tayo sa talbos ng kamote kasi kung mayroon yung talbos, napakalayo ng chances mga kabagis na problema tayo sa basang dumi at magkabansot sila, no. Hindi malayo tayo sa ganung klaseng situation kung mayroon tayong talbos ng kamote. So, after that, di ba tapos mo nang mapurga, tapos mo nang mabitamins, then mag-switch ka na sa starter feeds. Yung starter feeds naman mga kabagis, ang kailangan mong gawin dyan, i-make sure mo lang na makaubos sila in 30 days. Ang estimate natin, bawat isang baboy is 1 sako na starter feeds. Estimate lang yan. It could be more than that. Depende na rin sa pakain ninyo kung gaano katakaw yung mga baboy. So depende na rin yan. So basta sa akin 30 days, budget ko is 1 sack, 50 kilos. May cases again na lalagpas pero konti lang naman. Pero may cases din na exact talaga na 50 kilos in that certain period na starter. So kung i-add ninyo 1 month and a half na after nilang mag-starter, di ba? So huwag kalimutan mga kabagis na gawin yung ating gradual na change ng feeds to grower. After 30 days, i-make sure natin na ma-apply natin yung 3 days na gradual na switch ng feeds. So sa first day, 30-70, so kibali 70% nung starter, 30% nung grower. Pagka second day, 50-50 na sila. Ang dami ito, volume ito. 50% naman yung starter, 50% yung grower. Pagka third day, baliktad na, 70% na yung grower, 30% na yung starter. At pagka last day, full blast ka ng mag-grower stage. And that's really effective na hindi manibago yung baboy mo at hindi magka-problema na ilang days hindi kakain kasi nanibago sila sa
nanibago sila sa lasa ng grower feed. So importante yan na ma-apply natin yan mga kabagis. And right after that, kapag grower na sila, huwag ninyong hayaan na ilimit yung pakain. Pakainin ninyo sa tamang sukat. So normally kapag ganito, grower naman to sila, daily yung pakain ko, 3 times a day. Yung sa ganito kalaki mga kabagis, nauubos nila yung 3 kilos sa morning, and then 3 kilos na rin sa tanghali, and then 3 kilos na rin sa hapon. So ganyan sila kalakas kumain ngayon, and dapat i-observe natin from time to time, kasi yung 3 kilos na yan pwede yung magbago maging 10 kilos in one day. Yung 3 kilos, di ba, 3 kilos sa 3 beses 9. So there's a possibility na maging 10 kilos na, 11 kilos. Depende na sa inyo kung saan nyo ilagay yon, either sa umaga or magdagdag kayo sa tanghali or magdagdag sa hapon. But normally, ang suggestion ko, ang dagdagan nyo talaga is yung umaga, kasi gutom sila for how many hours mula paggabi, and then yung panghapon naman is gutom sila yan for how many hours din from the time nakakain sila ng hapunan, di ba? So doon tayo magdagdag sa umaga at saka sa panghapunan. Yung tanghali as is lang yan, pero again, depende na rin sa inyo paano nyo i-budget or tawag ito, ilagay yung dapat ilagay na dami ng pakain ninyo. So I guess that's it mga kabagis. No, nakuha ko yung ganito kalaki dahil na-apply ko yun, at siguro yung pinaka main dito na rason talaga is yung pag-aalaga, na todo pag-aalaga talaga, like paliguan sila anytime, i-make sure na kapag may after kumain, after mapaliguan, i-make sure na tulog sila, may mga days sila or may mga times sila na tulog, kasi yan yung moment na mag-expand talaga yung baboy kapag mayroon silang tamang tulog, tamang kain, no? Presko, ganyan, iwas sa mga sakit, at yun. So I hope mayroon tayong na-share sa inyo mga kabagis. Again, 2 months na ito exactly today. Ayan, tingnan nyo naman yung katawan, oh. Pwede na daw ibenta kasi 60 plus na yan, pero wait muna tayo ng konting araw.